What's up mga brad, no? So ngayon i-install natin yung ating SD, Ramsta SD sa ating Pisonet. So ayan mga buddy, no? Yan, Ramsta, install na natin yan dito sa ating Pisonet. So ibuboot muna natin siya sa i-install natin dito sa ating SanDisk na bootable USB, no? Lagyan natin ng OS yan kasi bagong install yan, wala pang OS yan. So ito na yung Ramsta natin ng mga buddy. Na-unboxing ko na rin Ramsta isang araw. To update ngayon. Ilagay na muna natin to, ibuboot natin. What's up mga buddy, no? So ngayon tapos natin ang ating installation ng ating CleanOS na sa ating Ramsta na SSD mga buddy, no? So i-test natin yung boot time niya, tsaka yung restart niya, yung shutdown time niya. I-ano natin kung anong lang seconds yung ano niya, no? Ilang minutes yung ano niya, ma-shutdown niya. Nalagyan ko pala ng games na yan, pero hindi siya complete, pero nilagyan ko na. So ang gamit nga pala nating pang Pisonet. Kasi bali actually kasi mga buddy, no, is ano to, yung ano na kasi to is kanal na to ginamit ng client, pina-reformat lang. Pero the same board pa rin, at saka yung same motherboard pa rin, at saka memory. So kalumaan na rin itong ano na pina-reformat niya, pina-install ng games, at saka yung lahat na clean install na natin, no? So ang ano pala ito is hindi na ito mabilis na ano to unit to, kasi DDR3 pa to. Kasi ang bagong ano ngayon ng Pisonet ng mga brand na is Ryzen na, tapos AMD rin, pero hindi ano, bali A6 pa pala to, no? Kalumaan na ring unit to. Motherboard niya is Verstar, so hindi siya DDR4 kasi ang bago ngayon DDR4 na mga brad, no? So ito is gagamitin pa rin nila to, pero pinalakas natin kasi yung ano nga is ito mga hard disk nito. Ito lang damit sila na ito gamit nila na hard disk. So pinabilhan ko ng ano SSD, no, na Ramsta, yung pinakita ko sa inyo yan sa ating previous video na ano, unboxing natin. So nandun yun, kung gusto niyo makita yung unboxing natin sa Ramsta natin na SSD, i-click na yun, no? Paki-click na lang yun, nandun lang. So ngayon, no, pakita ko sa iyo yung system nito, kasi baka sabihin niyo mabilis lang ng SSD na to kasi mabilis yung unit natin. So pakita ko sa inyo ang ating system info nito. Pakita niyo. Okay. So ayan mga buddy, no, pakita natin yung system na to. Yan, buksan natin yan. System info. Yan. So yan, nakita niyo dito mga buddy, no, installan ko ng operating system na Microsoft Windows 10 Enterprise LTSC. Yan, tapos yung processor niya is A6 7400K R5. So ito yung integrated graphics niya is R5. So yung memory niya is 4GB lang, 1 slot. Yan, kita nyo. 1 slot na yan mga buddy, no. So hindi kabilisan talaga to. So recommended ko sana sa ano na gawin natin dalawang slot, kaso wala na sigurong budget. So yan, kita nyo, no. So yung monitor yan, desktop. So kita ko sa inyo yung Ramsta na na-install dito, no, sa disk storage dito sa ano, disk storage. So yan, na-install siya natin ng Ramsta SSD S800 128GB lang yan mga brady, no. So yan, i-install siya. So ngayon, subukan natin yung boot time niya, at saka yung shutdown time niya. So tingnan natin kung mabilis ba talaga ang SSD na Ramsta, no. Kaya na magbilang kung ano, kung ilang seconds, ilang minuto. So let's go, punta natin tong start menu dito, shutdown natin. Yan, shutdown. So kaya na magbilang kung ilang minutes o ilang seconds na magsha-shutdown yan mga buddy, no. So yan, shutting down na. Oh, ilang seconds ba yan? Off na, di ba? So off na yung monitor niya. Yan, na-off na rin yung ating unit. So yun, no, ganun siya kabilis, no. So ngayon i-test naman natin yung boot time niya. So yan, pa-power on natin. So yung power on natin ito plus ito lang, wala pa akong switch, no, kasi papuntang mechanical naman to, papuntang ano naman to sa box. So hindi ko naman na ano, nilagyan ng ano. So itatap lang natin yan mga buddy, no. Pakita ko talaga sa inyo. Yan, itap natin. Yan, tap. So umikot na yung fan niya. So tingnan natin dito sa ano niya, monitor niya. So magbilang na kayo ng ilang seconds o ilang minuto yan mga buddy, kaya nang wala, no. So tingnan natin. Yan, walang cut yan mga buddy, para pakita natin kung ilang boot time o seconds.
yung SSD natin, no. Palabas natin talaga sa desktop icon talaga, mga buddy. Yun, no, lumabas agad, oh. So nakaka-amaze talaga, mga buddy, no. So lumabas agad siya, no. Malaking kaibahan talaga sa hard disk na yan, no. Yung hard disk dyan, so malaking kaibahan talaga. So okay na okay talaga gamitin pala itong SSD talaga, no. So sa boot time pa lang, ilang seconds lang yun, no, sa boot time. So naka-install pala yung mga games na yan. So dagdagan ko pa ng games kasi may bakante pa naman na ano natin dito sa ating ano, no, sa storage, no. So yan na lang bakante niya, mga buddy, no. So magre-reserve tayo dyan para sa online games, mga buddy, kasi kailangan na ng Minecraft, Roblox o Valorant. Tingnan natin kung maka-play ng Valorant to. So, kasi 4GB lang to, isang slot lang kasi. Yan, isang slot lang kasi yan. Sabihan ko pa sana yung ano natin, client, kung dagdagan natin ng kahit isang slot lang, no. Medyo kuripot din kasi yan, mga buddy, no. Tingnan nyo, ito is yung Ramsta nga is 128GB lang. Gusto ko sana 240GB, kaso yun lang ang kaya niyang ano yun. Kasi bali dalawa itong mga buddy, no, at tatlo. May isa dito, yan, oh, hindi pa nalagay. So pero may motherboard na rin yan. Nilagay ko na ng motherboard, Intel nga lang yun siya. Yan ang mahirap dito sa ating client pag medyo kuripot at saka ano, kalumaan na yung unit niya, no. Tayo magproblema nito. So kailangan natin i-boss na ano, medyo malakas yung booting niya at saka yung sa ano. So ngayon i-test natin lahat, no, yung boot time at saka yung shutdown time. So i-test na naman natin ulit sa ano, sa installation kung ilang minutes o ilang seconds makuha natin. Bali itong Sniper Ghost Warrior kasi, mga buddy, no, dual click ko lang. Yan, hindi pa kasi ito na-install, mga buddy, no. So nandito pa siya, setup. So ilang GB ba to? 6.62 MB. MB ito, no. Hindi, setup lang to, mga buddy, no. Sa lalaki pa yan. So ibig sabihin, pag i-set up natin to dito, titingnan natin kung ilang seconds o ilang minutes makukuha natin sa setup niya time, no. So double click lang natin itong, mga buddy, siguro, no, para makita na natin, para matry na natin, mga buddy, no. Okay, double click lang natin yan. Yes. Basic na ano lang, ano to, buddy, no. Kasi sa hard disk to, mga buddy, is na try ko to, medyo matagal-tagal nga itong ano na to sa installation. So i-try natin ngayon dito sa ating Ramsta na SSD kung ilang minutes makuha natin o ilang segundo or minutes. Minutes to kasi medyo matagal to sa hard disk na yan. Matagal na installation to. So ngayon ipakita natin dito. So dito i-install natin ngayon, no. Installation. Yan, proceed tayo. Directory C, create desktop tayo. Yan, create desktop. Create desktop, install DirectX, install rin natin yan. Pero itong create start menu, hindi na natin ito install. Yan, dalawa lang, no. Kasi wala namang yung ano naman yan, create start menu icons yan. So wag na yan. So ito lang. So pakita ko na rin sa inyo, mga buddy, yung paano mag-install ng games. So bonus na rin yan, no. So okay. So ang main topic talaga natin ito is yung boot time niya. Kung boot time, hindi pala, sorry, ano, yung installation time talaga niya, no. Kasi sa hard disk na to, mga buddy, is medyo matagal to sa hard disk. So dito natin makikita, no, yung installation nito. So let's proceed na, install. So yan, tumaktakbo ng, mga buddy, no. So 0% pa siya. So kita natin dito, tumatakbo na rin yung ano niya dito, seconds. So yan, titingnan natin kung ilang minutes makuha natin dito. So anong oras na ba ngayon, mga buddy? 5:04. So 5:04 ang oras natin, 5 o'clock and 4 minutes. So titingnan natin hanggang matapos to kung ilang minutes, no. So ayun, mga buddy, umabot siya ng 11 minutes, no. So sa traditional hard disk, mga buddy, umabot siya ng 35 or 38 minutes. So ang laki ng pagkaibahan, no. So umabot lang siya ng 11 minutes. Ang laki ng pagkaibahan ng ano sa hard disk na traditional sa mga ganitong hard disk kaysa SSD na gamit natin, no, dito sa ano, Ramsta, no. So napakalaging kaibahan talaga ang speed niya. Napakabilis talaga, no. So totoo lang, no. So kahit ako mismo na-amaze din ako, na-amaze ako sa bilis niya. Sobrang bilis din niya kahit na luma na yung unit natin.
na ano pa rin niya, no? Bumilis pa rin siya, no? What if kung mabilis na yung unit nyo, yung DDR4 na or ano na yung double ano na siya, slot na ano, memory kasi one memory lang yan siya, 4GB lang. So what if kaya kung gano'n, no? So sobrang lakas na siguro, no? So satisfied talaga tayo sa gano'n, no? So yun mga buddy, no, na-install na natin. So try natin i-play yung ni-install natin kung magbo-boot ba siya agad, kung ilang seconds rin, ilang minutes rin, no? So masubukan din natin talaga to. Okay? So ayan mga buddy, ito ang sniper na to. Double click lang natin yan. May lumalabas siya na ano, you need ano, pero okay lang yan, mga problema. So yan, lumabas na siya agad, no? So baliktad yung ano niya. So ganun talaga yan mga buddy, lahat naman siguro nun. So walang problema yan, ang importante nagpi-play, no? So mabilis din yung boot niya. Pag i-open mo yung games, mabilis agad yung boot niya, no? So yan agad mga buddy, lumabas, no? So bilis niya talaga. Okay na okay siya mga buddy, no? So yan, create new games na tayo, yan. So that's it mga buddy, no? So maraming salamat sa papanood, no? So recommended ko itong SSD na to sa ating mga Pisonit business, no? So okay na okay siya, kahit sa personal na use natin, okay na okay siya. So okay pala talaga to siya. So sabi ng ating mga kaibigan natin na mga vloggers din na Pilipino, so okay na okay siya, recommended sa Pisonit. Bukod sa mabilis, no, mura pa siya, no? Parang ito at ang mura na pinakamura sa lahat ng sa market siguro. May iba pang mura kasi siguro nito, pero ito mas the best na nito, maganda rin to. Heat resistant din siya. Kita nyo, medyo mainit siya pero kayang-kaya niya, no? So ito yung unit natin is may kalumaan na pero gumagana pa rin siya, malakas pa rin yung ano niya, no? So yun lang siguro mga buddy for the video for today. So hope na may matutunan naman tayo, no? May idea na tayo. So kahit na yung unit natin is may kalumaan na, medyo kuripot yung client natin, so at least medyo mabilis na yung boot niya at saka yung games niya, medyo lumakas na rin yung ano niya. Sa pag-browse, walang problema yun. Pag mag-YouTube lang tayo, kahit na multitasking nga ito, okay na rin sa to. Nasubukan ko na yung multitasking natin. Nag-open ako ng YouTube, open ako ng ibang application. So ayos naman siya. Wala naman siyang problema doon. Sa boot time naman niya, kasi paghulog mo ng sincon niya, paghulog mo ng coins, mag-boot agad yung ano niya, Windows. So that's it mga buddy. So thank you for watching. Salamat sa papanood. Shoutout sa ating mga subscribers dyan, na kahit kukunti lang views natin, kukunti lang yung subscribers natin, at least nag-upload tayo siguro sa isang linggo 2 beses, 3 beses. So pag may upload lang tayo, no? So maraming salamat talaga sa napadaan dyan. Please subscribe naman. So kung may iba kayong katanungan tungkol sa ating video na to, please comment sa baba at sagutin natin agad-agad, no? Walang problema, pag hindi tayo busy, masagot natin agad-agad. So thank you for watching. Peace yo. God bless. Bye-bye.